Nasa isipan ba natin kung bakit kapag sumasapit ang araw na ito, pumupunta tayo sa munting panambahang ito at ganito ang ating ginagawa na mayroon tayong pag-awit ng mga himno at mayroong panalangin at mayroong pagbabasa ng Biblia na may pagpapaliwanag. Bakit ba natin ito ginagawa tuwing linggo na tinatawag sa bagong tipan na araw ng Panginoon? Ano ba ito? Para bang nakagisnan na lamang natin? O para bang ang iniisip natin ay sa gayon ay matuwa ang Diyos sa atin, matapos magsimba, ay simula Lunes hanggang Sabado, ay tayo ay tumanggap ng mga pagpapala buot sa Kanya. Ganito ba ang mga nasa ating isipan? Bago ko basahin ang aking kabanatang awit na 87, nais ko munang basahin sa inyo ang 46 ng Isayas. At dito sa talatang ito, ay naroon sa may talatang 9 na sinabi ni Propeta Isayas sa pamamagitan ng kanyang mga wika ang mga katagang ito ng pagpapahayag kung sino ang Diyos. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ito ang pagpapahayag ng Diyos. At kanyang idinidiin, walang ibang Diyos. Siya lamang ang Diyos. Wala siyang kagaya, sapagkat iisa lamang ang Diyos. At ito ang Diyos ng Israel. Ito ang Diyos na makikita natin sa Biblia ng lumikha ng langit at lupa, lumikha ng mga hayop, lumikha ng unang tao. Siya ang Diyos na tumawag kay Abraham. Siya ang Diyos ni Isaac. Siya ang Diyos ni Jacob. Siya ang Diyos ng Israel. At pagdating sa ating New Testament, siya ang ating Diyos. At ipinakilala ng Panginoong Jesucristo kung sino siya, siya ang ating Ama. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Espiritu Santo ay Diyos ng ikatlong persona. Hindi natin ito maaring makitang wikang Trinidad sa Biblia, ngunit maliwanag na iisa lamang ang Diyos, ngunit ang Diyos ay mayroong tatlong persona. Minsan, ako'y nagtanong sa Bible study, saan natin makikita na itong isang Diyos na ito ay mayroong tatlong persona. At ito'y maaring maituro natin ng mabilis sa bagong tipan nang si Jesus ay binautismohan sa Ilog Jordan ni John the Baptist. At si Jesus ang siyang binabautismohan at matapos siyang bautismohan, siya ay umahon sa tubig. At lagi kong sinasabi, itong pagkakaiba natin sa iba nating mga kapatid na mga reform na tayo'y mga Baptist, ang paraan ng ating pagbabautismo ay paglubog sa tubig at hindi pagwisik. Dahil ito ang nakita natin sa bagong tipan na ang mga mananampalataya ay inilulubog sa tubig. Hindi yung mamili ka. Gusto mo ba ng wisik lang? O gusto mo bang ikaw ay ilubog? Paano po yung pastor? May phobia ako sa tubig. At pwede bang wisik na lamang? Makita natin sa ating pananampalataya na nagpapahayag ay nilulubog. At pagkatapos ng pag-ahon ng Panginoong Jesucristo, ay merong anyong kalapati. Hindi kalapati, kundi parang kalapati na bumaba sa Kanya, sa Kanyang balikat. At pagkatapos ay may tinig, at ang sabi ng tinig, ito ang aking anak na kinalulugdan.
narito ang tatlong persona. Ang tinig na mula sa langit, bakit natin siyang tinawag na Ama? Sapagkat ang wika niya, ito ang aking anak, ang tumatawag. Sino ba ang tumatawag ng anak? Di yung tinig ng Ama, at naroon ang anak na si Jesus, at naroon ang anyo ng kalapati na bumaba sa Panginoong Hesukristo, at ito ang Espiritu Santo. Sa isang mabilis na pagpapaliwanag, ay meron tayong nakitang tatlong persona ng Diyos na ito. At ito ang tinutukoy ko nang binasa ko ang Isaiah 46, na ang Diyos na ito, sa talatang 10, ay nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Naintindihan ba natin kung ano ang ibig sabihin nito? Itong binabasa nating Biblia, kadalasan ang nalagay sa isipan natin ay nagsimula ang Diyos na likhain ang langit at lupa at likhain ang lahat ng nakikita natin at pagkatapos ay likhain ang unang tao at pagkatapos ay doon na tumatakbo ang kasaysayan ng sangkatauhan hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Ganito ba natin tinitignan ang takbo ng ating panahon? Na sa ngayon, 2024, ang petsa natin ngayon ay May 19, 2024, sa ating kapanahunan, ang tinitignan ba natin ay tayo ngayon ay patungo na sa mga darating pang panahon hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo at pagkatapos ay magkakaroon na ng paghuhukom, yung final judgment. Sa Diyos ay hindi ganito ang kanyang pagpapahayag. Sa Diyos, tapos na ang kasaysayan ng mundo. Dahil ang kanyang sinasabi na nagpapahayag ng wakas, yung katapusan ng mundo. At hindi lamang katapusan ng mundo, meron pa tayong bagong langit at meron tayong bagong mundo. At si Jesus, na siyang magiging hari ng mga hari, ay maghahari at mananahan sa tinatawag na bagong Jerusalem. At ang lahat ng mga mananampalataya ay doon maninirahan sa bagong Jerusalem. Ang sabi nga sa Revelation, wala nang dagat. Wala nang karagatan. Yan ay buong kalupaan. Nabasa na rin natin na yung yung mga sandatang ginagamit ay babaguhin at ito ay magiging pambungkal. Kalaykay, piko, wala na kasing digmaan. Ngayon, isipin ninyo itong sinasabi ko sa atin. Kung tayo tumitingin, ang tinitignan natin ay yung mangyayari pa. Pero sa Diyos, ika nga tapos na ang boxing. Tapos na ang kwento. Tapos na. Kung kayo ay gagawa ng isang kwento, isang nobela, ang unang-unang pumapasok sa inyong isipan ay yung katapusan. Hindi ko alam, iba-iba siguro ang mga manunulat. Pero ang kanyang iniisip, ang summary ay yung kanyang buong kwento at ito ay bagamat nasa kanyang isipan, ito ang buong kwento at maliwanag sa kanya ang katapusan. Hindi tao ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nasa ilalim ng panahon. Para sa Diyos, ang mangyayari pa lamang ay tapos na sa Kanya. Ngayon, balik ko yung tanong kanina, bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba natin ginagawa ito? Pampalakas? Blessing? Dahil naghahanda na tayo sa katapusang plano ng Diyos. Alam niyo, bakit ko sinabing ito'y paghahanda? Dahil ano bang ginagawa natin kapag araw ng Panginoon? Sumasamba sa Diyos. At makikita rin naman natin, pagdating sa bagong langit at bagong lupa, ay tayo ay patuloy pang lalago at matuturuan ng mga kalooban ng Diyos.
Meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron tayong pag-awit ng pagsamba. Saan yung makikita yon? Sa huling aklat ng Biblia ay meron ng pinapakitang mga larawan at mangyayari na ginagawa ang mga bayan ng Diyos na sila ay sumasamba sa Diyos. Ngayon, ang isang bagay kung bakit meron tayong sigla na maging bahagi ng gawain ito, dahil ito ang gagawin natin sa katapusan ng panahon, ng pangwalang hanggan. Kaya, kung kayo ay napipilitan lamang, kung kayo ay tamad at walang sigla ang inyong puso sa nangyayaring ito, palagi ko ito ay isang wake-up call sa atin dahil ito ang gagawin natin sa pangwalang hanggan sa pagbabalik ng Panginoon. Pakinggan natin ang Kabanatang 87 ng awit na ito ang aking sermon sa umagang ito. Awit 87, simula sa talatang 1, ito ay binubuo lamang ng 7 talata. Ang kanyang saligan ay nasa mga banal na bundok. Minamahal ng Panginoon ang sa Zion na mga pintuan. Higit kaysa lahat ng kay Jacob na tahanan. Maluluwalhating bagay ang ibinabalita tungkol sa iyo, o lungsod ng Diyos. Kabilang sa mga nakakakilala sa akin ay binabanggit ko si Rahab at ang Babylonia. Narito, ang Pilistia at Tiro. Kasama sa Ethiopia. Ang isang ito ay ipinanganak doon. At tungkol sa Siyon ay sasabihin, ang isang ito at ang isang iyon ay ipinanganak sa kanya. Sapagat mismong ang kataas-taasan ang magtatatag sa kanya. Ang Panginoon ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. Ang isang ito ay ipinanganak doon. At huling talata, ang mga awit at mananayaw ay kapwa nagsasabi, lahat ng aking mga bukal ay nasa inyo. Ito po ang salita ng ating Diyos. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo at humihingi ng patnubay at tulong sapagkat ang inyong salita ay napakalawak, napakatayog, napakalalim, at kung saan sa aming saganang isipan lamang, ito ay magiging pangkaraniwang tula lamang sa aming isipan. Ngunit sa patnubay at tulong ng Espiritu Santo, ito ay inyong banal na salita na magbibigay ng kaliwanagan sa amin. Kami po ay inyong patnubayan. At makita ang nais niyong ituro sa amin sa kabanatang ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kuminsan, mapapansin nyo na kapag tayo ay tumatalakay sa bawat chapter o kabanata ng awit, ay una natin tinitignan kailan ito nangyari. Ano ang setting nito? At lagi nating sinasabi malaking tulong na itong nag-ipon ng awit na ito ay mayroong tinatawag kong superscription o doon sa ibabaw ng kabanata o ilalim ng kabanata ay meron silang inilalagay na kung kailan ito nangyari. Ngunit ang kabanatang ito ay wala tayong mababasang muli. Ang makikita lamang natin, ito ay awit ng mga anak ni Korah, ito ay isang awit. Kaya, tatanungin natin, ito ba ay nangyari nung si David ang hari o ang mga isa sa kanyang mga anak o yung salinlahi ni David ang hari o ito ba ay nung sila ay naging bihag at dinala sa Babylonia o kaya ay ito yung sila ay nakabalik na sa Jerusalem para magsimulang muli. Walang nakalagay na panahon at kung kailan at kapansin-pansin, ito ay 7 talata lamang. At parang
sa gayon ay mahiwaga at mahirap maunawaan. Mamaya meron tayong aawiting himno at ang pamagat ng himnong ito ay Glorious Things of Thee Have Spoken. Ito ay kinompose ni sa dulo ng aking dila, yung kumata ng Amazing Grace, si John Newton. At ito rin ay marahil ang pinagkuhanan ni Augustine ng kanyang pagsulat ng The City of God. Kaya ang pamagat ng aking sermon ay ang lungsod ng Diyos. Pero sa aking pag-aaral, ang nais kong tignan natin ay itong tinutukoy ng awit 87 ay futuristic. Ito ay sa pangkinabukasan o sa panghinaharap. In other words, Psalm 87 is a prophetic psalm. At ipinakikita rito ang relasyon ng Panginoon. At alam natin, all capital letters ang Panginoon, kaya ito ay si Yahweh. At dito'y ipinakikita ang relasyon ni Yahweh sa Zion. At hindi lamang ang Zion, kundi kasama pa ang iba't ibang mga bansa. Sa talatang 1 hanggang talatang 3 ay ipinahayag sa atin na minamahal ng Panginoon ng Zion. At pagkatapos sinasabi sa talatang 3 na itong Zion na ito, maluluwalhating bagay ang ibinabalita tungkol sa iyo. At ang isang tawag sa Zion ay lungsod ng Diyos. Sa talatang 4 ay ating makikita ang pagpapaliwanag kung bakit ang Zion o itong lungsod ng Diyos na ito ay maluwalhati. At narito ang kaniyang karagdagan na pagpapaliwanag sa talatang 6 at hanggang sa talatang 5 at hanggang sa talatang 6 ang kaniyang sinasabi. At pagdating ng talatang 7, ang mga awit o ang mga awit at mananayaw ay kapwa nagsasabi, lahat ng aking mga bukal ay nasa iyo. Sabi ko nga, ito'y maikli. Ito ay mahiwaga. Kasi hindi natin makonek kung saan nga ba itong panahong ito. Pero sa aking tiyak na pangunawa, hindi ito ang awit na sila ay umaakyat papuntang Jerusalem. Wala tayong makikitang mga talata na magpapatunay dito. Ngunit, meron tayong maihahambing na mga katulad ng sa awit nitong awit 87. Sa isang bagay na nais niyong tignan ay ihambing ang Psalm 46 at ihambing ang Psalm 48 at ihambing ang Psalm 83. Itong tatlong ito, awit 46, awit 48, awit 83, ay maaring makita natin na ito ay mga awit na patungkol sa Zion. At alam natin kapag sinasabing Zion, lungsod ng Diyos, sa kaisipan ng mga Israelita at ng mga Hudyo, ito ay ang Jerusalem. Ngunit, ito ay pagpapahayag sa aking konbiksyon na ito ay sa panghinaharap o sa pangkinabukasan. Ngayon, kanina nabanggit ko ang himnong inaawit natin na kinumpose ni John Newton, Glorious Things of Thee Are Spoken, Zion, City of Our God. Ngayon, kung mayroong tayong mga kasama na hanggang sa ngayon ay galit pa rin sa mga Hudyo, baka ma-offend sila dito sa himnong ito. Kasi nababanggit yung salitang Zion. At meron akong nabasa sa isang congregation, may nag-react nung ito ang naging isa sa mga church hymns dahil ang kanila ay sila yung mga anti-Semitism
At ayaw nilang mailagay o mabanggit ang salitang Zion sa himno. Bakit nila ayaw? Para daw bang ang binibigyan ng pagpapahalaga ay ang Israel na mayroong political implications. Itong mga nagre-react at sinasabing wag ilalagay ang ngalang Zion para wag tayong maparatangan o mapagbintangan na tayo ay pro-Israel for political implications. Ang totoo ay ito ang mga tao na hindi o kulang sa pangunawa ng patungkol sa iglesia ng Kristyanismo or the Christian Church. Alam niyo bakit? Tayo ngayon, na tinatawag natin ang ating sariling Christian Church, mga Kristiyano, mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang katunayan ay ating makikita na ito ay mayroong koneksyon sa tinatawag na Zion or Ancient Zion, the City of God. At hindi ito yung ideya na para bang crusader idea na tayo ay mga militante, na tayo ay nakikipagbaka sa laman, kundi ang punto nito ay ang ating sinasabing tayo ay Christian Church, Iglesia ng Panginoong Jesucristo, binabasa natin ang ating bagong tipan, ay merong historical realities of the Old Testament na ngayon sa atin ay spiritual realities na nababasa natin sa bagong tipan. Kung paano ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtuturo, mapapansin natin ay ito ay punong-puno si Jesus kapag siya ay nagtuturo sa bagong tipan, sa New Testament, punong-puno ng kanyang pagkagamit ng mga passages sa matandang tipan. Bakit ganito ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Pati na mga apostol ng Panginoong Jesucristo na sila ay kumukuha ng mga Old Testament passages o mga talata sa matandang tipan, sapagkat kanilang ipinakikita na ang ugat ng ministeryo at pagtuturo ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo ay ang Biblia ng Hebreo, ang Old Testament. Pansinin ninyo ang New Testament, pag binabasa natin, ang ginagamit nila o ang Biblia nila noon ay ang Hebrew Bible. Wala pang New Testament noon. Kaya naroon makikita natin that Jesus and the apostles demonstrated the roots of their ministry and teaching in the Hebrew Scriptures. At pagkatapos ay doon lamang na naisulat ang New Testament, ang bagong tipan. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, at kung kaya nyo akong sabayan, ay nais ko lamang basahin sa inyo itong Kapitulo 4 ng Roma, simula sa talatang 9 hanggang sa talatang 12. Romans chapter 4, verses 9 to 12. Sa Tagalog, ito ang sinasabi. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli? O gayon din sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. Verse 10, paano nga itong ibinilang? Iyon ba'y bago siya tinuli o nang tuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya ay tuliin, kundi bago siya tinuli. Verse 11, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga dituli at upang ang pagiging matuwid ay mabilang din sa kanila. At huling talata, 12. Gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman ang mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham
na nasa kanya bago siya tinuli. Ngayon, ano ang punto rito ni Apostol Pablo? Ano ang sinasabi niya? Sino ang mga anak ni Abraham? Dalawa ang makikita nating anak ni Abraham. Ang mga tinuli at ito ang mga Israelita. Ito ang anak ni Abraham sa laman. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. At meron pang isang anak si Abraham. At yan ay ang mga sumampalataya. Kung kaya't sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga anak ni Abraham ay ang mga sumampalataya sa Diyos. At hindi yung sila'y Hudyo o Israelita sa laman. At makita ninyo ito sa talatang aking binasa, sapagkat ang unang-unang ating mababasa ay nauna ang pagsampalataya ni Abraham sa Diyos. At pagkatapos, ay doon lamang na pagkatapos na siya'y sumampalataya sa Diyos, ay doon lamang na nagkaroon ng pagtutuli si Abraham. Kaya nga sabi ko, si Abraham ay mayroong dalawang nakikitang mga anak. Anak sa pananampalataya at anak sa laman. Ngunit ito ang punto ni Pablo. Sa Roma 4 na ating binasa, talatang 11, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya, bagaman sila'y di tuli, at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila. Dito ay ipinapakita ni Apostol Pablo na ang katanggap-tanggap sa Diyos ay ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Hindi yung lahi na sila ay nasa ilalim ni Abraham. Kung kaya't, ano ang punto rito ni Apostol Pablo? Nakita ba natin na kung susundin lamang natin yung pagkaayos ng panahon, yung chronological teaching ni Apostle Paul, ay kanyang ipinakikita rito ang pananampalataya is the primary basis for determining membership in the family of God. Para ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay dapat sumasampalataya sa Kanya. Ayun, balikan natin itong aking awit na 87 na ito. Merong isang bagay na naroon ang pagpapahalaga sa talatang 3 ng awit 87, maluluwalhating bagay ang ibinabalita tungkol sa iyo, o lungsod ng Diyos. May ipinapakita rito ang awit 87 na kung ikaw ay kabilang sa lungsod ng Diyos, ito ay isang malaking karangalan sa sino man na kabilang sa lungsod ng Diyos. Alam po ninyo, sa ancient Near East na mga kasanayan, ay malaki ang karangalan ng isang tao kung siya ay kabilang sa isang mayaman at makapangyarihang bansa. Tulad ng naging practice ng Babylonia ng first millennium BC, na kapag sila ay taga-Babylonia, ang kanilang pagpapakilala kung saan sila pupunta, halimbawa ako si Diego na taga-Babylonia. Taga-Babylonia.
At kapag ka ikaw ay taga-Babylonia ng mga panahong yaon, ikaw ay dapat bigyan ng importansya. Ay hindi mo pinaghihintayan. Sa madalit salita, miskin noon pa man, people were known by their origin, by their city or place of origin. At kapag sila'y galing sa isang mayamang bansa, they enjoyed the rights and privileges of citizenship in that city. Huwag na tayong lumayo. Sa panahon na lamang natin ngayon, kung kayo ay nakapila sa airport at palabas ng bansa, nakita niyo ba yung color ng passport natin? Kayo manggi yun eh. Nakita niyo yung kulay ng mga passport na hindi kinakailangan ng visa. Sila yung mga first world. Tayo ay kinakailangan, meron tayong tatak ng visa kung papasok tayo sa mayamang bansa. Kailangan nandun yung visa. Kung wala tayong visa, hindi tayo makakapasok sa iba't ibang mga bansa. Paano kung ang iyong passport ay kulay asul? Kahit saan sila pumunta. Ito ang pribilehyo ng first world countries. Tayo, kinakailangan natin mag-apply, kinakailangan natin magbayad ng visa application form, madi-deny pa. Sabihin, mag-re-apply ka uli, at napansin mo, nakakatatlong application ka na, deny pa, nagkakwenta ka, kulang-kulang 20 mil na yun. Samantalang itong mga citizen ng first world, mamaya, punta tayo sa ganung bansa. Dala lang ang passport, meron silang pamasahe, lipad, landing sa bansa. Kaya sabi ko, miski sa panahon natin ngayon, ang konseptong ito ay naroon pa rin. At ang sabi ko nga, dito, sa kabanatang ito, ay iba ang pinapakita. Na kapag ka ikaw ay napapabilang sa lungsod ng Diyos, abay, ikaw ay isang mamamayan na mayroong rights and privileges. Ikaw ay isang mamamayan na binibigyan ng karangalan. Ngayon, kung Israel ito, o kaya ay iglesia, sabi ko nga, pag tinignan natin ang turo ng Israel sa Old Testament, kung bakit mayroong pinili ang Diyos at inihiwalay ang Diyos, ito ay tumuturo, alam niyo, ito ay tumuturo sa katapusan. Yung pagpili at pagtawag ng Diyos na nagsimula kay Abraham at pagkatapos kay Isaac at pagkatapos kay Jacob at naging Israel, hindi iyan ang naghihintay tayo tumatakbo ang gulong ng panahon, kundi ang panahon natin ang siyang patungo sa katapusan ng plano ng Diyos. Nawa makita natin yon. Na kung ngayon, kumisan sa YouTube ay lagi na ibabandera ang galing ng Israel pagdating sa kanilang defense mechanism, sa kanilang defense military. Hindi ko maipaliwanag bakit sila napasukan ng terorista kung sila ay magaling sa depensa. Ang depensa natin ay ang Diyos. Napanganib kapag ang isang tao ay masyadong believe sa kanyang sarili. Nabasa natin ang Amos kanina. Ang Amos ay panahon na ang Israel, nahati na ang kaharian, meron ng Huda at may Israel. Ang Israel ay sumobrang yaman na hindi pa nila naranasan ng kanilang talambuhay at panahon na may kapayapaan. At dahil dito, sila ay namuhay ng hiwalay sa Diyos. Sabi ko nga, minsan talaga mapanganib ang pera. Naghahanap ba kayo magkaroon ng maraming pera? Sagad na sagad kayo sa trabaho para magkaroon kayo ng maraming pera? Nangangarap ba kayo sa ibang bansa para magkaroon ng maraming pera?
Nakita ko mga kababayan natin sa mayamang bansa, subsub sa trabaho. Pagdating ng linggo, tulog. Sinusunod daw nila yung sabi sa Bible, araw ng kapahingahan. Kaya sila'y tulog. Pagod na pagod sa trabaho. Kaya pagdating ng araw ng kapahingahan, tulog. O kaya maraming dahilan, sakit ng katawan ko. Kuminsan, sabi ko nga, matuto tayo sa kasaysayan ng Israel. Ito ang Israel ng panahon ni Amos at ito si Amos mangangaral. Ang Diyos nyo ay yung kayamanan. Kaya't pati pamamaraan ninyo at pag-iisip ninyo ay hiwalay sa Diyos. Ito ang Amos. Ngayon, kung babalikan natin itong awit 87, sabi ko nga, hindi ito sang kasalukuyang kapanahunan. Hindi ito ang panahon na ang Israel na ngayon ay naroon sa geographical location o ang iglesia ngayon ay sinasabing mapalad kayo kapag kayo ay miyembro ng iglesia lokal. Katunayan, ang mga tao nga ngayon ay iniiwasan ang iglesia ng Panginoon. At kaunti ang bilang ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Pero ito ay makikita natin na maluwalhati ang lungsod ng Diyos. At pagkatapos, ang sinasabi sa verse 4, verse 5, at verse 6, may iba't ibang mga lahi na pumupunta sa lungsod ng Diyos. Sa verse 4, kabilang sa mga nakakakilala sa akin, ay binabanggit ko si Rahab. Si Rahab ay isang pagsasalarawan ng Egypt. At ang Babylonia, narito. At ang Pilistea. Ang Pilistea, ito yung walang humpay at walang tigil na naging kaaway ng Israel. Alam niyo, si Goliath ay isang Pilisteo. Ngayon, ang Tiro, hindi ito kaaway ng Israel. Ito ay nasa malapit sa karagatan. Ito ay mayaman na bansa. At may alyansa, nagkaroon ng alyansa ang mga Tiro sa Israel. Ang problema ay dahil sa impluwensya ng Tiro at kayamanan, nasilaw ang Israel sa kayamanan. At may nabanggit ditong Ethiopia. Ngayon, hindi ako eksperto sa map o geographical location. Pero makikita natin sa isang tingin, kung mayroon kayong pagkakataon tignan ng mapang ito, nasa gitna ang Israel. Sa itaas ay naroon ang Tiro o yung Phoenician. At dito sa kaliwa ay narito ang Egypt. At dito sa may bandang ibaba ay narito ang Babylonia. At sa may gawing kanan na malayo ay naroon ang Ethiopia o ang Kush. Ngayon, ano ang kontribusyon ng Ethiopia? Alam natin ang Babylonia ay naging isang military world power. Ang Egypt ay naging isang military world power din. Ang Tiro ay naging mayaman. At dahil sa kanilang kayamanan at naging kaibigan nila ang Israel, nasilaw ang Israel sa kayamanan. Matuto tayo sa kasaysayan. Habol pa rin ba kayo sa pera hanggang ngayon? At ipagpapalit nyo ang kita ninyo sa pagsamba sa Diyos. At pagkatapos, ang Ethiopia, wala akong nabasang description ng Ethiopia, pero ayon sa mga scholars, ito raw yung mga taong walang alam. O yung mga kasabihan ng mga taong mapupuro lang isipan at malayo. Pero, ang ipinakikita ng awit 87, sila ay pumupunta sa Jerusalem, sa lungsod ng Diyos. Sa verse 4, kabilang sa mga nakakakilala sa akin,
kabilang sa mga nakakakilala sa Panginoon ay taga-Rahab, taga-Egypt, taga-Babylonia, taga-Pilistea, Tiro, kasama ng Ethiopia. Ang isang ito ay ipinanganak doon. Ang isang ito naman ay ipinanganak din doon. Teka muna. Ito ay mga taga-Pilisteo, Babylonia, Tiro, Ethiopia, doon sila pinanganak. Pero dito, ang sinasabi, sila'y naging mamamayan ng lungsod ng Diyos dahil sila'y ipinanganak doon. At, mababasa rin natin sa verse 6, ang Panginoon ay magbibilang, ang Panginoon ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. At pagkatapos sa verse 7, ay ang maluwalhating pagsasalarawan ng mga nasa lungsod ng Diyos. Na sila'y umaawit, nagsasayawan, at kanilang sinasabi, lahat ng aking mga bukal ay nasa iyo. Ang bukal ay source ng tubig. Miskin na noon pa man, ang mga tao bago magtayo ng kanilang komunidad, ang una nilang hinahanap ay may tubig ba dyan? Noon ay wala pa naman tayong katulad ng ating katubigan. Ang kanilang hinahanap ay meron bang bukal. Dahil kapag may bukal, may buhay. Mabubuhay tayo. Ang nakapagtataka, alam nyo sa Israel, isa lamang ang bukal. At ito ang bukal ni Gihon. Pero isipin ninyo, isang bukal ay sapat nang bigyan ng buhay ang lahat ng mga nanggaling sa Babylonia, Tiro, Pilisteo, Ehipto at Ethiopia, kaya silang buhayin sa iisang bukal. Ano ang itinuturo ng awit na ito? Sabi ko kanina, it is a prophetic psalm. Meaning ito ay tumutukoy, hindi ng panahon nila, kundi ito ay tumutukoy sa darating na panahon. It is symbolic. Ito ay may pagsasalarawan. Kaya't hindi ito geographical city na literal na ito ang Jerusalem, kundi ang ipinapakita nito ano ang nangyari. Ano ang nangyari sa kasaysayang ito? Ito ang importante na makita natin. At dito ay nabanggit ni Pablo. Narinig natin at nawa maging maliwanag sa atin pagdating ng afternoon service sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At anong ipinakikita ni Pablo sa sulat na ito? Walang Hudyo, walang Hentil, walang babae, walang lalaki, wala, kundi lahat ay isa kung sila ay na kay Kristo. There is neither Jew nor Gentile. Kaya't ang tinuturo ng awit na ito, unang-una, ay hindi ito ang literal na Jerusalem. Ito ay spiritual na Jerusalem. Ikalawa na gusto kong makita natin dito ay yung kapanganakan. Napansin ba ninyo sa kabanatang ito, sa verse 4, bagamat sila ay taga-Egypt, Rahab, sila ay taga-Babylonia, sila ay taga-Pilistea, sila ay taga-Tiro, sila ay taga-Ethiopia, na pumupunta sa Jerusalem, sa lungsod ng Diyos, at ang sabi, ang isang ito ay ipinanganak doon. At pagkatapos ay atin pa ring mababasa sa verse 5, at tungkol sa Zion ay sasabihin, ang isang ito at ang isang iyon ay ipinanganak sa Zion, sa Kanya. Well, anong kapanganakan ito? Kung sinasabi kong ito ay spiritual na pagbibigay ng kahulugan, kahit sila'y galing sa malalayong lugar, sila'y ipinanganak sa Jerusalem, bagamat sila'y mga dayuhan, ngunit sila'y ipinanganak sa Jerusalem,
Kung gayon, paano nangyari yun? Nabanggit ko kanina, kaya maraming mga taong gustong mag-migrate sa mayamang bansa kasi gusto nilang mapabilang silang mga mamamayan ng mayamang bansa. Paiba kami. May mga kakilala akong ganyan, ipinakikita yung passport nila kahit iba yung kulay ng passport, kulay brown pa rin yung balat. Pero iba yun eh. Iba yung passport. Iba yung aming citizenship. Pero dito ay papaano sila naging mamamayan kung sila ay galing sa Pilisteo, sa Egypt, Babylonia, at sa Ethiopia. Isa lamang ang paliwanag. Sila'y kinupkup. Sa Ingles, it is by adoption rather than natural birth. At ito ang tinuturo ng bagong tipan. Paano tayo naging anak ni Abraham? Hindi dahil tayo ay lahi ni Abraham sa laman. Paano tayo naging mga children of Abraham? Dahil sa pananampalataya sa Diyos. And so, we became children of Abraham dahil tayo ay kinupkup. At ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ikaw ay magiging pagpapala sa napakaraming lahi. Kaya hindi lamang lahi ng mga Hudyo ang pinakikita at sa ngayon ay nakalulungkot na mayroon pa rin na mga Kristiyano na nakatuon sa Israel dahil lang sinasabi ay, hindi, ano yan chosen people yan, chosen nation yan. Kaya nandiyan ang pagmamahal ng Diyos. Pag nakita natin ang takbo ng kasaysayan, oo, kailangan at tinawag at ihiniwalay ng Diyos ang Israel. Pero ngayon ang sinasabi ng bagong tipan, ang totoong Israel ay binubuo hindi ng Hudyo lamang at ng hindi ng Hentil lamang, kundi ang nakay Kristo. At meron pa tayong napansin dito sa verse 6. Ang Panginoon ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. May pagtatala ang Panginoon. May pagbibilang ang Panginoon. Alam niyo kung ano ito? The doctrine of election. Merong mga inilagay ang Diyos na kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Ang mga mamamayan ng lungsod ng Diyos ay mayroong talaan. Nakasulat ang kanilang pangalan. Parang tayo. Punta tayo sa Registry of Deeds. At naroon ang ating talaan kung kayo narehistro, kung kayo pinanganak. Pero kung hindi, pwede pa naman din, late registration. Pero ganun pa rin. Kinakailangan na tayo ay nasa talaan para tayo ay makitang Pinoy. Ngunit, paano mo masasabing ikaw ay anak ng Diyos? Paano mo masasabing ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos? May talaan ang Diyos. Mayroong book of registry ang Diyos. May aklat ng buhay ang Diyos. At ang Diyos, ang siyang nagbibilang. At ang Diyos, ang siyang nagtatala. Kung titignan natin ito sa katuruan natin, ang Diyos, ang siyang tumatawag. Ang Diyos, ang siyang pumipili. Ang Diyos, ang siyang sumusulat ng mga pangalan
na magiging mamamayan ng lungsod ng Panginoon. At ang Diyos ang nagsabi, iyon ay ipinanganak sa lungsod. Si Augustine, ang gumawa ng tinatawag na monumental work ng pinamagatan niyang The City of God. At itong City of God na ito, itong lungsod ng Diyos na ito, ay hindi literal na Jerusalem, kundi sa aklat ni Augustine, ito ay kanyang tinuturo that it is the commonwealth of God. Ito ang iglesia ng Panginoon. At sinasabi niya na ang siyang founder, ang siyang nagtayo, at ang siyang nagsimula ng lungsod na ito ay walang iba kundi ang Diyos. At tama lamang na ang mga tao ay magkaroon ng pagnanasa na mapabilang sa lungsod na yun, na mapabilang na ako ay maging mamamayan ng lungsod na iyon. Kanina binanggit ko ang isang awit 83 na may paghahambing sa awit 87. Pag tinignan yung Psalm 83 tsaka ang Psalm 87, ay mayroong pagpapahayag ng kanilang mga kaaway. Sa Psalm 83 verses 13 and following, ay binanggit dito ang mga kaaway ng Israel. Pero ang mga kaaway ng Israel ay napagtagumpayan ng Israel. Pagdating sa Psalm 87, walang binabanggit na kaaway. Napansin ba ninyo? Pero ito ang mga dating naging kaaway ng Israel. Pero ngayon, sila'y pumupunta sa Jerusalem. Hindi sila napagtagumpayan ng dahas o ng hukbong sandatahan. Hindi nagtagumpay ang Israel dahil sa kanilang military exploits o magagaling silang makipagdigma. Sa awit 87, ang pagsasalarawan dito, they were conquered by the grace of God. Kung kaya't, ang kanilang ngalan ay nasulat sa talaan ng pag-ibig ng biyaya ng Diyos. Makita natin ang larawang ito ng 87 ng awit. Makita natin ang theological principle na tinutukoy nito. The founder of this city is the Lord. At ito ang tawag, ang lungsod ng Diyos. Kaya't yung kinatha ni John Newton, glorious things of thee have spoken. Maluwalhati ang bagay na ibinabalita tungkol sa iyo. Yung pagpunta ni Reyna Sheba sa Jerusalem para makita ang karangyaan, kagandahan ng panahon ni Haring Solomon, at nung nakita niya, ay sabi niyang, mas higit pa pala ang balita kung ikaw mismo ay nakita mo ng iyong sariling mata kung gaano ka maluwalhati ang Israel. Ngunit itong nasa awit 87 ay wala sa kalingkingan ng panahon ni Haring Solomon. Paano mangyayari
na ang taga-Pilisteo o ang Pilistia, ang taga-Egypt, ang taga-Ethiopia, ang taga-Babylonia ay maging mamamayan ng Jerusalem. At ang tanging sagot diyan ay walang iba kundi sa biyaya ng Diyos. Si Nicodemo ay lumapit kay Jesus. At siya ay mayroong tanong. Ngunit hindi pa nagsisimula ang kanyang tanong. Sinabi na ni Jesus, malibang ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Malibang ang isang tao ay panganak sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay ang makapapasok lamang at magiging mamamayan lamang sa kaharian ng Diyos, sa lungsod ng Diyos, sa spiritual na Jerusalem, ay ang lahat ng ipinanganak sa Espiritu Santo. Kuminsan, kapag ang namatay ay sa isang burol, kapag ang namatay ay isang mananampalataya, ang isang marahil na nagbibigay ng aliw sa mga nagluluksa, ay maring sasabihin ngayon, sila ay magkasama na, silang mag-asawa ay magkasama na sa langit dahil pareho silang mananampalataya. Kuminsan, ang isipan ng mga namatayan o isipan ng mga tao sa mga namatayan ay panlupa pa rin. Alam niyo, ibig ko sabihin na kung itong mag-asawang ito sa lupa ay talagang till death do us part, talagang hanggang sa katandaan, napaka-sweet nila, at pagkatapos ay namatay ng isa, maririnig nyo yung naiwan, gusto ko na mamatay. Kasi para sa kanya, yung kalahati ng buhay ko ay iniwanan na ako. Kaya pag namatay, kumpleto na siya. Kasi magkasama na sila sa langit. Nakita nyo, hanggang sa kamatayan o sa mga Kristiyano, ang kanilang isipan ay pang mundong relasyon. Kumpleto na sila. Nandun na sila sa langit. May reunion na silang pamilya at yun ang kanilang kaganapan. Ang totoo, ang pinaka kagalakan ng isang anak ng Diyos ay makita ang Panginoong Hesukristo ng mukhaan. Na makasama ang Diyos ng pangwalang hanggan. Nakita niyo kung ano itinatapon ng mga taong binabaliwala ang Ebanghelyo? Nakita niyo kung bakit ganito kahalaga na tayo ay nakakatipon-tipon tuwing sumasapit ang araw ng Panginoon dahil meron na tayong patikim ng araw na darating na iyon. At hindi nila maintindihan kung bakit ang tawag sa salita ng Diyos, ang araw na ito ay araw ng kapahingahan. Ang akala nila ay araw ng hanggang sa kapahingahan ay pisikal na kapahingahan ang iniisip. Ngunit ang tunay na kapahingahan ay kapahingahang nagbibigay ng kagalakan. At matatamo lamang natin yan sa ating Diyos, sa ating Panginoon. At nawa, bagamat ito ay nasa matandang tipan, nakita natin, mayroong literal na magiging lungsod ng Diyos. Meron talagang magiging isang lugar na lungsod ng Diyos. At para ikaw ay mapabilang sa lungsod na iyon, may sinabi si Apostol Juan, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa kanyang kaisa-isang anak ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hanggang saan ang pagkaunawa mo sa iyong kinabukasan? Alam ko mga magulang, kung bakit talagang nagpapakasadsad ay dahil gustong magkaroon ng mabuting kinabukasan sila o kaya pati mga anak.
Pero merong kinabukasan na higit kaysa lahat ng iyon. At ang kinabukasan ito ay mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ngayon, isipin ninyo ito. Kung ang pinag-uusapan natin sa isipan ng Diyos ay tapos na ito. At kung hanggang sa ngayon ay urong-sulong ka pa rin, dapat ba akong pumasok dyan? O dapat bang ibigay ko yung aking puso't isipan? Bakit ako kinakaladkad ng magulang ko sa panambahang ito? Sa tingin nyo, kayo mga naritong mga bata at mga anak, bakit kayo pinipilit? At kung minsan, biglang kapag kayong mga anak ay maraming dahilan na ayaw niyong pumunta, makakatikim kayo ng tingin aso. Alam niyo yun? Ay, matalim. Ang totoo, ay dahil kapag kayo'y namatay ng walang Diyos sa inyong buhay, kayo ay nasa ilalim ng kanyang puot. Kahit na mga taong hindi nakakarinig ng pangangaral na ito, sa oras ng kamatayan nila, wala silang may dadahilan, sila'y hahatulan ng Diyos. Alam niyo kung sa paanong paraan? Sa kanilang budhi. Dahil inilagay ng Diyos ang kanyang batas sa bawat tao at ito'y nasa budhi. Kaya ang mga taong walang salita ng Diyos, hahatulan sila ng Diyos sa kanilang konsyensya. Kaya alam niyo kung bakit kinukonsyensya ang tao kahit walang Bible study, kahit walang Bible knowledge. Walang kawalaan tao. Sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay haharap sa isang matuwid na hukom. At ito ang dahilan kung bakit ang inyong mga magulang at nagmamahal sa inyo ay iba't ibang paraan ang gagawin para kayong madala sa lugar na ito upang makapakinig kayo ng pangangaral. At pagdating ng panahon, sa habag ng Diyos at sa pagkilos ng Espiritu Santo, makita mong ako pala'y makasalanan at nasa ilalim ng galit at puot ng Diyos. Hindi pala relihiyon ang pinag-uusapan, kundi ang pinag-uusapan, ako ba ay kabilang sa pamilya ng Diyos? At para ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan. Nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, ako ang buhay. At ito ang alok para sa lahat. At ito ang alok sa isang hindi mananampalataya. Sa atin, na mga anak ng Diyos, nawa, huwag tayong masilaw ng kayamanan. Narinig natin kanina, hindi bawal yumaman. Patunayan, kailangan nga ng mga church na mayayaman ng mga Kristiyano. Dahil maraming plano ang iglesia. At sa mundong ito, para tumakbo ang plano, kailangan may salapi. Hindi masamang magplano at gumawa ng paraan para yumaman. Ngunit kung ang iyong kayamanan ang nagiging dahilan na ikaw ay nalalayo sa tunay na kayamanan, ay mag-isip-isip ka. Ano yung iyong binibitawan? Ano yung nakakawala na mayroon ka na? Ang Diyos mismo nagsasabi, ang totoong kagalakan, ang totoong karangalan, ang totoong katanyagan ay kung ikaw ay mapabilang sa lungsod ng Diyos. At kung bakit narito tayo tuwing araw ng Panginoon, ay dahil pinalalasap na ng Diyos sa atin ang pamumuhay ng nasa lungsod
ng Diyos. Kung ikaw ay hindi pa kabilang sa lungsod ng Diyos, alam mo yon. Ano pa hinihintay mo? Yamang ikaw ay kinakausap ng iyong konsyensya na marami kang ginagawang hindi tama. At kung pipilitin mong ituwid ang iyong sarili, sayang lang ang iyong panahon, hindi natin magagawa yan. Walang sino mang tao ang makapagpapabago ng kanyang sarili. Diyos lamang ang makagagawa nito. Diyos lamang ang makapagpapabago ng puso mo. Diyos lang ang makapagpabago ng mga pagnanasa mo. Kaya't kung hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos, si Jesus ang daan. Nariyan ang panawagan ni Apostol Pedro nung siya'y tinanong, mga Ginoo, ano ang dapat naming gawin? At ang sabi ni Pedro, ang Apostol, pagsisiyan mo ang iyong kasalanan. Sumampalataya ka sa Panginoon at magpabautismo sa Kanyang ngalan. Manalangin po tayo. Sadyang napakahanga ang inyong salita sa matandang tipan. Tulad nitong awit 87, ay nakikita namin ang mga tinatawag naming mga doktrinang pinangahawakan namin ngayon bilang isang iglesia lokal. At nawa, Panginoon, sa tuwing kami ay nagpapatuloy sa pagtitipon namin ito tuwing araw ng Panginoon, pagbabasa at pagbubulay-bulay ng inyong salita, pakikinig sa pangangaral ng inyong salita. Hindi lamang na kami ay lumago sa kaalaman ng inyong salita, kundi bigyan niyo po kami ng kakayanan na maipamuhay ang mga ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.